JB. Hello, guys. Hello, Mike. Good morning. Good morning, church. God is good. And all the time. Amen. Tayo tumayo, mga kapatid. Para po sa ating opening prayer. And later on, we'll have our Bible reading. Amen? Okay po, let us pray. Baruch atah Adonai, purihin niyo muli kaulang, O Lord. Kayo po ay aming pinupuri at pinapasalamatan, O Diyos, sa umaga ng muli. Kami nandito ngayon sa inyong bahay, sambahan, Lord God. We pray na kami inyong samahan, Panginoon. Patawad, Lord, sa lahat namin mga nagawang pag-uulang, pagkapasala sa inyo, Lord God. Buong linggo, Lord God, na ito, na lumipas, Panginoon, inyong patawarin, Lord God. And we pray na ang banal na Espiritu po, Panginoon, ay kumilos, Lord, sa bawat isa sa amin na dito ngayon po, Panginoon. Ikaw po ang mangusap, Lord God, mula sa pagbabasa namin ng iyong salita, sa aming pag-awit at pag-inig na iyong salita, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Be with us, Lord God, in Jesus' name. Amen. Praise God. Maupo muna po tayo, mga kapatid, at tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Tawag po Sister Bing to lead us on our Bible reading. Amen. Let us have our responsive reading in the book of Ecclesiastes, chapter 4. Amen. Good morning sa lahat. Tayo magbabasa, no? Ecclesiastes. So, verse 1, basa ng verse 2. So I returned and considered all the oppressions that are done under the sun. And behold, the tears of Sansas were oppressed, and they had no comforter. And on the side of their oppressors there was power, but they had no comforter. Verse 2. Therefore I praise the dead which are already dead more than the living which are yet alive. Verse 3. Ye better is he that bought they which hath not clean, who hath not seen the evil work that is done under the sun. Verse 4. Again, I consider all travail and every right work, the for in his hand is envy of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit. Verse 5. The fool foldeth his hands together, and eateth his own flesh. Verse 6. Better is a man full with quietness, than the bowl of nuts full with travail and vexation of spirit. Verse 7. Then I returned, and I saw vanity under the sun. Verse 8. There is one alone, and there is not a second. Yet he hath neither child nor brother, yet is there no end of all his labor. Neither is he satisfied with riches, neither saith he, for who will I learn and bring my soul of wisdom? This is also vanity, yet it is a sore travail. Verse 9. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Verse 11. Again, if two lie together, then they have heat, but how can one be one alone? Verse 12. And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Verse 13. Better is poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be admonished. Verse 14. For out of reason he cometh to reign, whereas also
pangako na ikaw ang dapat yung maging sentro Lord ng aming pagsamba. Sa oras at Lord, yung puri at pinapasalamatan ka namin sa mga awitin at Lord. Nagpapaalala ng iba ang nilagyan Lord God sa aming buhay, Panginoon. Pray na ikaw ay pumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang aming speaker, Lord, ay i-anoint, Lord God, ang aming pamamilyan, Lord, ay mag-flow sa mga pagkabuya, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat, Lord Diyos. Sa inyo po lahat ang papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan na natin, Panginoon. Praise God. Opo na po tayo, mga kapatid. Amen. Yung mga bata po, doon na sila sa annex. Amen. Dahil silang sariling pag-aaral sa kanilang Sunday School. Amen. At tayo naman po dito ay tuloy-tuloy na po sa ating gawain, sa ating pagkinig ng salita ng Panginoon. Amen, Church? So ngayon ay tuloy pa rin po tayo sa ating series, which is Faith is the Victory. Amen? So tawagan ko po ang ating preacher for today, si Pastora Presi. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang depression ayon po sa American Health Dictionary ay psychotic or neurotic condition, no?
yung wala ka ng interest sa mga activities mo na normally ay ginagawa mo. No, yun yung depression ang sinasabi. Maraming sintomas. Dati, nag-e-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Bigla na lang nawawala ka ng interest. No? At pati, ang iba mo pang gawain sa sarili mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa school mo, no? O sa asawa mo, no? Yung mga ginagawa nyo, pinagtutulungan nyo, wala nang interest sa'yo, wala nang kailangan sa'yo, wala nang kapag-pagulan, no? Dito makikita natin na ang depression ay talagang multifaceted. Ibig sabihin, marami nakakakita ng emosyon, marami nakakakita ng mga pangyayari pagdating po sa depression. At ang nailagay ko dito ay dalawa po yung major na, na type of clinical depression. No? Isa pang nag-doris natin ay major depression at bipolar depression, no? Or disorder. No? Dito ay makikita natin sa major depression ay maraming sintomas, no? Na nag-interfere palagi sa normal mong gawain, gaya na nasabi ko, pati sa pagtulog, pagkain, no? At yung nagbibigay sa iyo ng pleasurable activities, no? Nagmamanifest siya. Disabling mga episodes sa buhay na nag-occur minsan, kuminsan 2 beses, kuminsan maraming beses sa ating mga buhay, no? Ang bipolar naman ay tinatawag na manic depressive illness. May cycle siya. Yan, no? May cycle siya ng mga sintomas, no? Minsan manic ka, minsan depressive ka, low na low ka, minsan high na high ka. No? Yan po, no? Pati ang pag-iisip, pag-declare ng desisyon, pag-social behavior, nakakabigay po na masyadong marami at seryosong problema at kung minsan, nakakahiya, no? Embarrassment. Yun yung mga nagkasabikaling chronic kung baga yung bipolar. Yan po, no? Ay, pag-itin mo mga kapatid. Yun po ang depression. Yun naman po
No? Unique siya kasi, bakit? Kulang ka sa energy pag despair ka. Tama po? Kung wala kang energy, wala kang expression. Ano? Walang gana. Pag wala kang gana, no? Di ka kumilos. Tama? Pag di ka kumilos, wala ka ng emosyon. No? Yung ganon, kagrabe, despair. No, mga kapatid? Yan po, no? Nakuha natin yan sa mga writers, no? At, sige, akyat. Ayos. Yan. Ayan mo. Ulit. Ano ka ang sintomas ng depression at ang danger ng despair? Ang common, hindi ko makita, no? Ang common na sinyales ng depression, may emotional changes ka. No? Nagbabago, irritable ka. Sino irritable dito? Tingin ka sa katabi mo. Irritable. Irritable dito. Merong guilty feeling. No? Sadness. Helplessness. Kuminsan galit. Bago ang mood. Kumbaga sa ano ay may mood swings. Ang physical changes ng merong depression ay laging pagod, laging pagod dyan. Hindi makatulog, irregular. Kuminsan, hindi makatulog, kuminsan, tulog na tulog. Ito pa isa. Huwag kayo titingin sa akin, depressed na ako. Wait. Oh, no. Wait po, sino mga kayo dyan, no? Unexplained na sakit. O, sakit ng kasukasuan. Wala naman. Na-check ako, wala naman. Pero wala naman tain. Sakit, ganito, ganyan, no? Yan ang physical changes. Nagbabago rin ang pag-iisip natin, pag-depression ang pumasok. Confused ka. May suicidal tendencies ka. Lagi mong kinikriticize ang sarili mo. Hindi ko kaya yan. Hindi naman ako magpapasa. Hindi ako maganda. Puro maano ko preto. No? Puro pag-iisip na negatibo sa sarili. Indecisiveness. Hindi ka makadesisyon. Kung mag-relax pa ako, huwag na lang. Hindi, mag-relax ako. Huwag na lang. Tulog na lang. Wala kang decision, no? Hindi ka makadecide sa sarili mo. Kuminsan, sa pag-iisip mo, impaired memory and concentration. Wala ka ng focus. Hindi ka na makakonsentrate. Nagbabasa ka ng Bible, nawawala ang isipan mo sa salita ng Panginoon. Nai-distract ka na no? Wala nang focus and concentration. Ano ba ang changes? Behavioral. Gusto mo nagsosulot ka? Gusto mo ay mabagal na aksyon, dahan-dahan. Pati sa appearance mo, nagbabago. Napakaluha ka, napapakagulo ka. Huwag lang tatawa. No, mga kapatid, may pagbabago, may mga changes sa ginagawa mo. Yan po ang kaibahan, no? Yan po ang pagbabago pagdating po sa depression. Tingnan naman natin pagdating sa despair. Yan. Ang letter D daw sa despair, it destroys your faith in God. Bakit? Apektado spiritual life mo, mga kapatid. Sino pong mainit na gawain? Sino pong malamig? So, nasisira na ang pananalig natin sa Panginoon. May kaaway na, may kalaban na ang pananalig natin sa Panginoon. Letter D, encourages strife, awayan, bitterness. Bakit? Itong despair ay meron kong mabigat, no, na epekto sa ating society. Dahil na nagiging patigasin ng ulo, defiant, hindi sumusunod sa regulasyon.
Kaya po, may behavioral changes din. Letter S sa despair, surrender's victory. Panalo ka na eh. Tayo mga anak ng Diyos, nasa position ng victory. Sabihin mo, position of victory. Wala tayo sa posisyon na talunan tayo. Wala tayo sa posisyon na nasa gitna tayo. Hindi ko pwede yun. Kailangan ang posisyon mo nasa posisyon ng victorious in Christ. Kung nasa gitna ka, may posibilidad, mahatak ka sa ibang gawa na hindi kaya-kaya sa Diyos. O mahatak ka, papalapit sa Diyos. So never surrender our victory. Ano pa sa P? Naglalagay, it places blame upon God. Dinidistort niya ang pagkaunawa natin kung paano bumalaw ang Panginoon sa buhay natin. No? Kung may maramdaman tayo, may sakit tayo, pinapalo ko ng Panginoon kasi ganyan. Magpasa ka muna. Unawahan mo muna ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, tumagsak ka sa negosyo, i-blame ng Panginoon. Kasi ganito na. Tingnan mo muna ang business practices mo. Kung sinunod mo ba ang Torah way of doing business, no? Ang God's way of doing your work, your studies, no? O yung negosyo mo. Letter A sa despair, always, lagi, nakikita ang negatibo. Hindi ang positibo sa buhay-buhay. Lahat ina-associate with good. At sabi, associated with good was abuse, nothing good. Kahit na maganda, hahanap siya ng mali. No? Lahat negatibo, ibig sabihin, pessimistic ka. Ganyan po ako eh. Mga kapatid. Sino po ba yung nag-iisip ng, sabi ko nga, karga-karga ko lang yung baby, si Paul na maliit, uupo na lang ako. Kasi nag-iisip ko, baka mahulog ko. Hindi nyo yan. No? Yung, kinarga mo lang yung anak mo, pinasukan ka na ng negatibo, baka madulas ka, baka madapa ka, baka mahilo ka. Upo ka na lang para sa ibang baby mo. Tayo yung mga, pag tayo nagpadala dyan, wala nang nagagawa tayo. Uupo na lang tayo kahit nagpalala ng bata. Kakain ko, magbabasa ko, kaya tumatama. Mga kapatid, no? Need of care. Lagi, pag ikaw ay despair, laging negatibo. Hindi mo pumapasok ang pagandahan ng mga nangyayari sa kanila. Letter I sa despair, pini-insist ko ngayon na, demanding, impatient, hindi makapaghintay ang isang despair na tao. No? Ang R, ruins all hope. Kasi nga, ang despair ay kawalan na pag-asa. Pati yung future mo, wala na kang future ang buhay ko. 70 na ako eh. Sabi sa Biblia, buhay, hanggang 70. Mga kapatid, irurubin. No? Ang isang verse, irurubin na ang isang katuruan na mga negatibo. Maganda mo lang ibig sabihin mo, pero nilalagay mo na maling kalugan. Lahat ng nangyayari sa atin, no? Pati yung kagandahan ng plano ng Panginoon sa atin, nawawala, no? Pagkat nilalagyan natin na negatibo, parating ng Diyos. Wildfire na sa USA. Kung bibigwan na, ano na ang future ng mga apo mo, mga anak ko? Eh, doon na lang tayo mag-goodness. Wala na. Sira na ang health natin kasi ang dibdib natin, ang mga ugat natin, mamamagana, bababaga na. Ang puso natin, ang health condition natin, magkakaroon na problema. Ang buong well-being natin ay nasisira. No? Mga kapatid, punta po tayo sa ano yan, baba niya. Yan. Yung depression, no? Nasabi ko na.
Pero sabihin ko lang yung ibig sabihin ng depression, ang acronym ba, ibig sabihin niya? Acronym ba? Ang despair, ang D ay despair or hopelessness. Ang P, wala kang energy, mga kapatid. Walang energy. No? At laging pagod. Letter P, persistent sadness. Kaya sabi ko, make emptiness. No? Walang laman. R, reduced interest or pleasure. Wala nang interest mag-aral, wala nang interest magtrabaho, wala nang interest magbasa ng salita ng Panginoon, wala nang interest sa mga pagbabasa, pag-nanalangin, pakikipagkapwa, wala na. No? E, excessive guilt or worthlessness. Naramdaman niyo po ba yan? Naramdaman ko yan, yes. Sabi ko nga sa asawa ko, kay Pastor Jerry, noong pag hindi pa siya pastor, sabi ko, Lord, kunin na lang kami. Kung hindi kami magiging kaaya-aya sa iyo. Sabi ng asawa, bakit pati ako dadamay mo, ikaw na lang, no? Kasi, masyado ako nag-guilty feeling eh, no? Dahil hindi ako nakakakilos ayon sa gusto ng Panginoon, no? Sinasakyan niya. Ang letter S, sleep disturbance, no? Dahil nasabi ko, sa bakit, changes in appetite, yun nga, no? Huwag na natin tignan. Ilabit natin talaga po, ang pamilya namin malusog. With I, inability to concentrate, make decision, dahil nasabi ko, overwhelming feeling of sadness at helplessness, negative thoughts, parang meron silang pagkakabing tama ko, no? Ang depression at despair, meron po mga common emotions, common na mga parameters, no? Yung depression nga lang ay na treatable, no? Sa iba't ibang paraan. Ang sa despair, it is spiritual, no? So, yan. Paano natin ma-overcome yan? No? Sa taas, kapatid na Luis. Yan. No? Marami ko, ngayon po, pag nagbasa po tayo, no? Magpinag-aralan natin, marami ng medical treatments, biomedical, marami ng psychotherapy, psychologist, no? Marami ng treatment, no? Meron pa nga electronic na ba yun? Kinukuryente, no? Meron pa nga ay sanliwanag, no? Yan po na yan ay kung iisa-isahin natin, ganyan po ang nakasaad sa Biblia, pagkat yan po ang ginawa ng Panginoon. No? Yan po. Tignan na po natin. No? Sa depression, medication. Siyempre, pag inom, sabi, pag inom ng antidepressant, no? At iba pa ang mga at gamot o mga yung iba kay herbal, no? Na beneficial daw sa isang depression. Psychotherapy. Sa baba, psychotherapy. Yung psychiatrist ay psychologist, kakausapin ng therapist kung merong depression, no? No? Para mailabas niya ang saloobin niya. At pag nag-therapy, may cognitive therapy, no? Hirap po magbasa nito. Interpersonal therapy, yan po, dalawa. Ay ginawa rin po yan ng Panginoon. No? Bakit titignan natin? Yan. Cognitive therapy, no? Pinare-recognize sa isang pasyente lahat ng negative thinking na umuusong sa kanyang pag-iisip, no? Ano ba mga negative na nagko-contribute sa kanyang kalagayan, no? At dito, makikita natin, may interpersonal din. Nagpo-focus, no? Para ma-improve ang relationship sa bawat isa
Kaya may interpersonal. Ginawa din niya ng Panginoon. Tingnan natin, no? Kung paano pino-overcome sa taas, no? Kung paano in-address ng Panginoon niya. In-address niya eh. Medicine, di po ba ang salita ng Panginoon ay nakakagaling? Tama? Ang salita ng Diyos, in the form, ay isang medicine ng ating kaluluwa. Tama po? Kung hindi kayo naniniwala dyan, gagaling kayo. Hindi? Diba? Eh, ang nagsalita, ang nag-promise is God, our great leader. Amen? Amen. So, yan. Ang mga guilty conscience na yan, na ginawa, no? Mga kasalanan, ginawa sa past, in-address na yan ng Panginoon. May gamot na dyan ng Panginoon. Ang mga problema natin sa relasyon, relationship, in-address din yan ng Panginoon. No? Kung ano ginawa ng Diyos, kung anong gagawin niya at ginagawa niya ngayon para masolve ang problem natin ay isang cognitive therapy, ay medical intervention, medicine sa atin. No? Inistress pa ng Panginoon ang kasalanan. O, anong gawin mo sa kasalanan? Pag namatay mo sa krus. No? Yun ang tungkol sa atin. Psychotherapy, coping with pain therapy. Pinapag-usap tayo ng Diyos, ng mga Diyos, hari ng mga hari, pagkakasa tayo ng salita ng Panginoon. Hindi tayo pinapag-usap ng ating nakapag-tao, ng doktor o psychiatrist o sino naman. Ang kumakausap sa atin para tayo makakamit ng healing ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Kung magdududa tayo, wala ako mangyayari. No? Kung magkakaroon tayo ng doubt sa kaisipan natin na tinutugunan ng Panginoon ng mga problema natin, wala ako talaga mangyayari. Alam yung kanta natin? God is the center of it all. Center? Siya na ang nasa kalagitnaan natin. Hindi ikaw, hindi yung asawa mo, hindi anak mo, hindi trabaho mo, hindi ang yaman mo, kundi ang Panginoon ang nasa sentro ng buhay natin. Kaya po, mga kapatid, alalahanin natin kung bakit siya nasa sentro ng ating buhay. Kung bakit siya nasa puso natin. Ano yung cognitive pa? Ang turo niya, nagbibigay ng cognitive therapy. No? Ang katuruan niya, nire-remind tayo sa Matthew 6:25-32 na siya ay magbibigay ng kanya pag-aalaga at pagmamahal sa atin. Providential care at providential love. Saan ka pa makakahanap yan? Ang doktor, pag nagpunta ka sa kanya, siyempre, asikasuhin ka. Bakit? May bayad. Tama. Bibili ka rin sa kanya ng gamot. Tama. May pag-ibig ba? May tunay na pagmamahal pa? Unless na lang ka mag-anak mo. Kuminsan, kung mag-anak ka, ay hindi rin 100% ang pagmamahal at ibibigay at pagtrato sa atin. Hindi rin 100% ang pag-care sa atin. Unlike, sa sabi ng Panginoon, ako ay magbibigay ng pag-ibig at pagkalina sa inyo. Sa Matthew 6:25-32. No? Gusto niyo bang masahin natin? Therefore, I say unto you, sino po ang may Biblia dyan? Take no thought of your life. Rinig niyo ba ako mga kapatid? What we shall eat or what we shall drink, nor yet for your body what we shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment. No? Sabi yan sa 6:25. No? 6:25.
Pinakain ko nga ang mga ibon eh. Ikaw pa kaya nagnilikha ko, kawangis ko. Tingnan nyo nga katabi nyo kung kawangis siya ng Panginoon. Ha? Diba? 28. No? 29. Yet I say unto you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. No? Mga kapatid, kahit na daw po si Solomon, punong-puno ng wise, ano sa kanya po na, wisdom, no? Eh, hindi pa rin po nabuhay hanggang ngayon, namatay din, dito ba? No? Pero ang Panginoon, siya lamang ang may hawak ng ating buhay. Siya lamang ang makapagbigay ng ating kasuportan, ng ating kalakasan, ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. 30. God so close. Kung ang mga gasto sa field, no, ay pinalagod ng Panginoon. Pero kinabukasan ay gagamitin din panggato, no? Tayo pa kaya na hindi aalagaan ng Panginoon, no? Talagang pinababalik ako, kawangis daw tayo talaga ng Panginoon. Tingnan mo mabuti katabi mo. Kawangis talaga ng Panginoon. Amen. Kawangis nga. No, mga kapatid. Kaya po natin, huwag tayo masyadong mag-isip. Anong kakainin? Anong iinumin? No? At ano ang gagawin? Huwag tayo magpaka-bansa. No? Dahil lamang sa pagkain. Alam mo ba? Kung isa sa panaginip mo, nagpanaginip ako pagkain. Ano ba na natin? Hindi naman po ako napabalisa kung anong kainin ko kasi kahit natalbos ng pamosay, kaya akong kainin. Pero, ganyan ang kalaban. Pag-aasip ng maling kaisipan. 32, alalahanin natin ang ama namin sa langit. Lahat ng bagay ibibigay niya. Your Heavenly Father know what you need. Alam ng Ama kung anong kailangan mo, mga kapatid. Kailangan mo ng punta sa state. Isip-isip mo tayo, may wifi. No? Kailangan pa ng pagpagawa. Kasi ang gawin natin, makatapos sa mga anak. No? Nagpata ka. No? Na yumaman ka. Sabi ng Panginoon, alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos ang nais natin. Pero ibibigay niya ang nakakabuti sa atin. Amen? May plano siya. May will siya. At may kaparaanan para tayo ay mabuhay na kasama siya. Amen? Amen. So dito, makikita natin, no? Dito ang therapy ng Panginoon. Madami po yan. Picturean nyo na lang. Madaming verses po yan, no? Pinopoint niya na ang kahit ng selfless service ay nagbibigay ng joy at kapayapaan. No? Yan yung katukan niya eh. Therapy na sa atin ang katulong niya. Acts 20:35. Tingnan na natin. Acts 20:35. Meron tayong sariling limitasyon, pero ang Panginoon walang limitasyon. No? Kailangan alam natin kung saan tayo lugar at anong priority natin sa buhay. Acts 20:35. I have showed you all things. How does so laboring people to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus? How he said, it is more blessed to give than to receive. So yun pala
ang relasyon mo sa ibang tao, tatanggalin tayo dyan. Pagkat ang Panginoon natin ay may magandang plano para sa atin. Tama po? Kung po yung plano natin, pinapalitin ako ito. Tignan mo, pagyaman ko. Mapalitin ka rin. Galing kita. Hindi po. Alalahanin natin, ang focus hindi po sa sarili natin. Ang focus dapat nakaseto sa ating Diyos na lumalaki sa atin. Sa ating Diyos, our Lord
mamahal. Hindi. Matagal pa rin ang proseso. Ilang taon ang nataan bago tayo, bago tayo, no? Nag-bow down to the Lord our God. Antidote ng despair, sabi dito, sabi, reminder, life with Christ is an endless hope. Without God, hopeless end. Kung wala ang Panginoon, hopeless ka talaga. Hopeless talaga tayo kung wala ang Panginoon. Those who are in Christ, we are charged to hold fast our hope. Ang hawakan natin yan. Kasi sabi sa Hebrews 3:6, but Christ has sat over his own house, whose house we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope. Firm to the end. Hanggang sa wakas, kailangan pang hawakan natin yan. Walang bibigay. Sigaw natin, hindi ako bibigay. Totoo mga kapatid, hindi ako bibigay. Hindi ako bibigay. Bakit? Kasi ang anchor ng ating kaluluwa, sure and steadfast, ang ating pag-asa ay nasa isang Diyos. Our God, our Lord, our Savior, our shield, our fortress, forever. So mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Yes, no? Huwag tayo ma-depress, huwag malungkay, huwag mawala ng pag-asa, pagkat ang Diyos nating nagmamahal sa atin, ang ating tanging at nag-iisang pag-asa sa buhay. Maraming salamat. Amen. Praise God. Tayo po yung minatutunan sa ating pinag-aaral. Tayo pala tayo tumayo mga kapatid. Let us pray for our offering. Ating handang isa-isa po ating offering po. Then after this, we'll have our group discussion po para po mas ma-elaborate pa natin po yung topic natin today. Let us pray. Almighty Father, thank you for your word, Lord God. Hinihingi nga po Panginoon na ikaw ang Diyos na magpapasaya sa amin, Lord God. Lalo-lalo na sa mga panahon po, Panginoon, na nakakaramdam kami ng depression and despair, Lord God. Panginoon, turuan niyo po kami, Lord God, na sa panahon na kami nanghihina, Lord God, sa mental, sa spiritual, at sa emotional na aspect ng aming buhay, Lord. Makita pa rin po namin, Lord God, bilang aming pag-asa, Lord God. Naming victory po, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Bless our offering, Lord, na maging gagamit-gamit sa aming pananahan, Lord God, sa aming mga gawain, Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Praise God. Let us have our offering, mga kapatid. Okay, after po ng ating offering, let us form a circle po, okay, for our usual groups. Okay, sa ating mga usual groups, aligus. Yan, ano na lang po, pakitip na takpo ng ating mga kapatiran. No? Tayo mga kapatid, tapos iyan natin yung ating maupuan. Yung dito naman, yung inano ni Kuya Jeremy dito, yan, panglawag na wala kasi siya. Tapos dun sa iba po, yan. Let us form a circle, and then ito po yung ating pag-uusapan. Amen? Ito po yung ating pag-uusapan since our topic is about faith, no? Faith in relation sa mga nararamdaman natin bilang tao, lalo na sa depression and despair. Okay, let us form a circle. Bilog po tayo. Ayan. Ayan, tingnan ko na lang yung iba. Tapos para hindi siya masyado marami. Okay, para hindi tayo masyado marami. Okay, unang question about our, para po sa ating group discussion. First question, have you ever lost hope in life because of trials and struggles even though you're already a Christian? Yan. Oh, yan. I think lahat tayo makaka-relate, no? Minsan ka na bang nanghina talaga totally? Amen? Totally na nawalan ka na naman ng pag-asa talaga sa buhay nito, lalo-lalo na ngayon na ikaw ay isa ng Kristiyano. Amen? And then number 2, eto, no? Gaano ba kahirap sabihin yung God is good? I surrender, Lord, thank you, Lord, sa panahon ng depression and despair. Kaya ba natin sabihin pa rin na mabuti ang Diyos? O hindi na. Ayan, sige.
Okay, so for at least 3 to 5 members. Yan, ito hati yan para hindi masyadong marami. Hati-hati. Okay? So wala kasi yung event. Ayan, doon na yun. Ayun. Doon na kayo may lagi. Dito pre. Ayun, mas kinakay dyan. Okay na dyan. Dito, okay na rin. Sige, join na lang ako. Okay, for the next 30 minutes, 50 minutes, balik na po. Kasama natin.
1 minute. Pagtapos na po, pakibalik na sa dating ayos sa ating mga upuan. And let us have our victory song. Amen? Para po sa pagtatapos ng ating gawain. Worship team, ano pa patabay natin? Kaya. Low mic. Tayo lahat, palakpakan po natin ating Diyos. Okay, I hope na we had a good discussion po, no? At mag-share ng salita ng Diyos about sa topic natin ngayon. Amen? Especially about this depression and despair, no? Sa panahon natin ngayon, alam niyo na, highlights na to, no? At ang daming dumadaan dito, lalo-lalo yung mga Kristiyano. Sad to say, it caused death pa nga eh, di ba? Sa sobrang depressed, walang makausap, no? Pero more than someone na makakausap natin, maka-open up natin. Alam niyo, bilang isang Kristiyano, we need to know how to talk to God. Amen? How to hold fast on His promises, how to trust Him more in times, no? Na talagang problema na yung dumarating sa buhay natin. Amen? Naniniwala ba kayo na mayroong galak sa pagpupuri sa Panginoon? Naawin natin yung kanilang pinawid natin sa ating praise and worship. May galak, may saya sa pagbibigay natin ng papuri sa ating Diyos.
mapapana